Kung ganito talaga yung pinaglutuan mo ng maha, panigurado talaga walang maiiwan, walang sayang nito. Wala na talaga akong ibang maisip na snack nang makita ko talaga tong gata dito sa ref namin na tumitigas na. Ako talaga pag naisipan ko kung ano yung meron dito sa bahay, yun lang talaga pinagalo-halo kong ingredients, hindi na ako naghahanap. Buti lang talaga meron akong gata at meron din akong ibap, kaya ito na yung pinaghalo ko. Nilagyan ko lang ng kunting asukal to at naisip ko talaga yung lutuin ko dito ay maha. Meron din naman akong stock na cornstarch dito sa bahay, kaya naisipan ko talagang magmaha na lang. Ako lang din naman yung kakain nito, kaya okay lang talaga na ito lang yung mga ingredients ko. Naalala ko nga nung nasa probinsya pa ako, ito lang talaga pinaghalo ko, asukal, gata at cornstarch. Dito pala sa maliit na mangkok, naglagay ako ng cornstarch, nilagyan ko din ng tubig at hinalo-halo ko lang. Habang nagme-mix ako doon sa cornstarch, pinapakaluan ko din pala tong gata kasi gusto ko talaga kumulo muna to bago ko ilagay yung cornstarch. Bago ko pa natutunan lahat ng ingredients dito sa maha, una talagang pinagluto ko dito dati sa probinsya namin ay cornstarch, gata at saka asukal lang. Nung nagbukod lang naman talaga ako, nalaman ko talaga na marami pa pala ihahalo sa maha kung magluluto ka. Akala ko talaga 3 ingredients lang dati. Yung cornstarch lang, gata, at saka asukal, yun pala, hindi lang pala yun. Pero at least natutunan ko ng paano magawa ng maha. First time ko din pala gagamitin itong aking bakeware na glass. So, ito lang kagandahan talaga kapag meron kang gamit sa bahay kasi meron kang paglalagyan. Buy one, take one pala to nung nabili ko at ilalagay ko yan dyan sa ating link para mabili nyo rin. Nang kumulo na yung gata, hininaan ko lang yung apoy dito at dandahan nating ilagay yung ating cornstarch. O, diba, sa simpleng ingredients lang, pwede ka talaga makagawa ng mga pagkain na hindi mo akalain na pwede mong gawin. Ako din naman kasi mahilig talaga ako mag-experiment sa mga halo-halo ng pagkain hanggang sa matutunan ko talaga. Kung ano lang talaga meron dito sa bahay na pwede kong lutuin, ayun, pinagtitripan ko talaga yung lutuin hanggang sa matutunan ko. Minsan talaga kapag malikot yung isip natin at meron tayong gustong matutunan talaga natin yan. Medyo nahihirapan na din ako dito kasi lumalaban na yung maha tapos sumasayaw pa yung kawali ko tas ako lang isa nagluluto. Mahinang apoy lang talaga ako dito kasi iniisip ko baka masunog at ako lang isa yung nagluluto. Pero yun pala nakalimutan ko, non-stick pala yung pan ko at hindi pala dumidikit yung niluluto ko dito. Oo, medyo natagalan talaga ako dito kasi aside na sumasayaw yung kawali ko, lumalaban na din yung maha tapos ako lang talaga yung nagluluto. Dinadahan-dahan ko pa naman yung pagbuhos ng cornstarch para manuot talaga siya at mapantay. Pero yun nga, kahit nag-iisa tayo, laban pa rin tayo kasi ginusto nating gawin to. Ito na talaga yung panghuling cornstarch at ibubuhos ko na talaga to para matapos na to lahat. Akala ko din kasi kanina, kunti lang talaga yung lulutuin ko. Marami na pala yung kunti na nilagay ko dun sa mangkok na cornstarch. Kaya ayan tuloy, napadami talaga yung pagluto ko nito ng maha. Buti lang talaga marami din yung gata at ibap na nalagay ko dito. Kaya ayan, nagkasya rin yung cornstarch na hinalo ko kanina. Inayos ko talaga to na paghalo-halo para talaga mapantay siya lahat. E nakita nyo naman dyan, ito talaga kagandahan talaga kapag non-stick yung pinaglulutuan mo kasi walang didikit sa ilalim. Kita nyo naman dyan. Sa tingin ko pa naman dito ay kulang pa talaga siya ng cornstarch. Kaya ayan, dinagdagan ko yung huli talagang cornstarch na hinalo ko kasi medyo basa pa siya. Ang gusto ko din kasi sa maha yung medyo matigas-tigas, yung hindi talaga mabasa, yung madali lang matuyo, yun yung gusto ko sa maha. O baka ano yung isipin dyan sa matigas o yung tuyo ha, bahala lang kayo dyan sa buhay nyo. Basta ako dito nagluluto lang talaga ako. At sa totoo lang talaga nangalay na yung braso ko dito sa kakahalo-halo. At tingin ko naman dito parang okay na siya pero pinaghalo-halo ko talaga siya para talaga mapantay yung lahat. O diba parang ayaw na nila maghiwalay kaya tingin ko talaga okay na to and luto na talaga yan. Pero tuloy pa rin tayo sa paghalo-halo kasi ito talaga yung kinakagustuhan ko dito, yung maghalo-halo talaga. At makikita nyo dyan wala talagang naiiwan sa ilalim, diba? Yun talaga yung kagandahan kapag non-stick yung pinaglutuan mo. Tinitignan ko pala dito kung merong maiiwan dito sa sandok pero wala naman kaya tingin ko talaga okay na siya at luto na talaga yan. Tingin ko dito parang na-overcook na tong luto ko ng maha pero parang hindi naman kaya nilipat ko siya dito sa aking lagayan. Itong glassware ko pala yan, buy one take one yan guys ha. Ilalagay ko din yan sa ating yellow basket. O tingnan nyo, pagbuhos ko diba dire-diretso na walang tumidiki. Kaya the best talaga tong non-stick na pan ko as in nagustuhan ko talaga siya. 1,500 ml pala itong lagayan ko and buy one take one yan. At ito na lahat yung nagawa natin na maha so papalamigin lang natin to at maya-maya kakainin din natin yan. Yes, ito na yung maha na ginawa natin and nag-crack mo siya guys. Ayun o. So, hiwain na natin. So, sa dito side. So, kulang muna ako. Kaya lang natin kainin. Oops, kanya talaga ako. Ayan. And ito na yung ginawa kong maha kanina guys. Ayan. Tama yung lasa niya. Feel ko parang kulang pa siya sa... Masarap.